Magsiluhod po ang lahat. Sumainyong kapayapaan, pagarian kayong tuwiran, malubos ang kasiyahan, kagalakay inyong kamtan, pagmamahal ng amay damhin nyo sa kalooban, upang inyong mapatotohanang di siya nagmamaliw kailanman, suriin nyo ang kanyang mga galaw at gawa sa mundong ibabaw, upang matutunan ninyo ang kanyang kadakilaan. Ang may pandinig ay nakarinig. Ilang beses na ba kayong nabigo? Na sa pagkabigo ninyo ay di kayo nang hinawa, nawala ng pag-asa, di kayo nalungkot, di kayo nagdamdam, di kayo nagalit. Bagko sa inyong pagkabigo, nandun pa rin ang tapang ninyo, ang tatag ng pagtitiwala, na ganyan lamang ang buhay at kakamtin pa rin ninyo ang tagumpay. Saan dako kayo sa sulok ng isip nyo na kung magkamis ay ginugulo, nililito kayo sa mga bagay na nagpapahina ng pananampalataya ninyo kapag sinisiksik sa inyo ang ba't ganyan ang buhay mo? Ba't ka nagkasakit? Bakit ka naghirap? Bakit ka nahihirapan? Nananalangin ka naman. Sumasamba ka naman, tumatawag ka naman, bakit ganyan? Ano ang nararamdaman mo kapag ang kapwa mo'y may mga sinasabi sa'yo na para bagang nagpapahina pa ng loob mo sa halip na palakasin ka? Natatangay ka ba sa mga salita ng kapwa mo? O pinaglalaban mo ang pananalig at pananampalataya mo? Pinagsisikapan mo bang ipakita mo sa ama mo na tuwirang siya'y kinilala mo at tinatanggap sa buhay mo? Magalak ka, matuwa ka, sapagkat nabubuhay sa iyo ang kung anong binubuhay niyang marapat na mabuhay sa buong buhay mo. Iyaw na nga ang magtiwala kang lubos sa Kanya. Mapapalad nga kayong hindi natitibag ng inyong pananalig dahil sa mga nagaganap at kaganapan sa buhay nyo. Nabatid ninyong himala, hiwaga ay taglay ng Ama, kaya't di kayo natitigatig dahil alam nyo, may takda nga ang paglaya at ang lahat ay batid niya. Iniisip mo pa lang, nauuna niya nang nababasa sa'yo. Lahat ng paghihirap mo'y hindi nalingid sa Kanya. Kaya't kung ang madarama mo'y pag-ibig niya, mawawala lahat ang alalahanin mo. Sapagkat siya ang bubuhay ng lahat upang makabtan mo ang tuwirang galang. Ang may pandinig ay nakarinig. Mula kay Mateo. Pakinggan nga ninyo ang kahulugan ng talinghaga tungkol sa manghahasik. Ang mga nakikinig ng salita tungkol sa paghahari ng Diyos, ngunit hindi nakakaunawa at di ito naunawaan,
ay tulad ng mga binhing na hasik sa tabi ng daan. Dumarating ang masama at inaagaw ang nahasik sa kanilang puso. Inaagaw kung ano ang mayroon na dapat ay mabubuhay na. Yaw ng matibay na pag-asa. Inilalarawan ang binhing na hasik sa kabatuhan ng nakikinig ng salita at masayang tumatanggap nito kaagad. Ngunit hindi ito tumitimo sa puso nila, kaya't hindi sila nananatili. Pagdating ng mga kapigatian o pag-uusig dahil sa salita, agad silang nanlalamig. Inilalarawan naman ng nahasik sa dawaga ng nakikinig ng salita, ngunit naging abala sa mga bagay ukol sa mundong ito at naging maibigin sa mga kayamanan, ano pat ang salita'y nawala na ng gawang ng puwang sa kanilang puso, kaya't hindi makapamunga man lang sila. At inilalarawan ng nahasik sa matabang lupa ang mga nakikinig ng salita at nakaunawa nito. Sila'y namumunga. May tig sa 100, may tig 60, at may tig 30. Ang may pandinig ay nakarinig. Ang matibay na pananampalataya sa puso't isip ng mga anak ng Ama, siyang bumubuhay ng tapat na pag-asa at kailan may di mabubura ng anumang pambura ang sa isip na nakatalana, na pinapapahayag ay magtibay ka anak, manalig ka anak, ako lamang ang sundin mo, unahin mo ako, pakinggan mo aral ko, sa buhay mo ito, makikita mo kung paano kumilos ako sa buhay mo. Kaya't yung palagay mo, sinabi mo lang, biru-biruan, tinutuo ko. Dahil nagtitiwala ang puso mo sa akin na kaya kong gawin iyon. Nag-uusap-usap kayo, tawanan lang kayo, sinabi mo, magkakaroon. Pinakita ko, mayroon nga ito. Dahil alam ko, sa isip mo, naniniwala ka magagawa ko yaon. Kung minsan, wala kayong malay, sa inyong harapan, naroon ang Ama. Sa inyong pag-uusap, nakikinig siya. At tuwang-tuwa siya kapag sinasabi ng mga anak niya, bakit nga ba ako magbabahala? Bakit nga ba ako mag-aalala sa buhay ko? Samantalang kung yung masama, kumakain, natutuwa. Ako pa kayang nagpapakahirap? Nang ginagawa ko'y pawang sinusunod ko lamang kung ano ang habilin at atas sa akin. Kaya nga't ang mga anak ng Amang nabubuhay ang kanilang salita, na salita niya sa kanya nagmula, sa diwa nila'y nananahang ganap, pati puso nila buhay na buhay ang galak. Kaya nga, wala silang tigatig para sa mamaya, dahil alam nila, ang isang iglap, mayroong magagawa. Hindi sila natatakot mawala ng kakainin, sapagkat alam nila, kapag ginusto ng Ama, marami siyang susuguin. Hindi sila natatakot kapag bumungkal ng lupa na matigas ang bubungkalin, sapagkat alam nila maraming paraan. Hindi sila natatakot sa salita ng kanilang kapwa, bukas mawawalan ng tubig, sapagkat alam nila kapag nagpapatak ang Ama, aapaw. Hindi sila naniniwala sa sabi-sabi ng kapwa, ngunit tiwalang-tiwala sila sa salitang banal na namumutawi sa kanilang mga labi. Sapagkat alam nila, may buhay at kapangyarihan ang salitang sa kanila'y pinagtitiwalaan. Mga mahal, kailan mabubuhay sa isang damuhan ang binhing hinasik kung maiinis siya? Kailan mabubuhay ang butong masarap na kaya mo tinanim, gusto mong mamunga,
kung sa batuhan mo lang siya itatalsak? Kailan matutubo ng maganda't lalalim ang ugat kapag sa buhangin mo lamang nilagay ang butong kay sarap ng iyong kainin, iyong nilalasap ang kanyang pinagmulan? Mga mahal, lahat ng bagay ay may katapusan. Luluma, papangit, masisira. Subalit ang salita ng Ama, noon, ngayon at kailanman, hindi luluma sa lupa, hindi mawawala sa lupa, hindi mabubulok sa lupa, at lalong hindi mamamatay, kundi lahat mabubuhay sa sa buhay. Gayon nga ang aral ng Ama. Gayon nga ang salita niya. Binubuhay ng mga nagtitiwala sa Kanya. Nabubuhay sa mga nagsasampalatayang tapat ang puso nila. Kaya sa palagay nila, sila'y mahirap, hindi sila nalulungkot. Sapagkat alam nila, mayaman ang Ama nila. Sa palagay nila, may sakit sila, ngunit di sila natakot. Sapagkat alam nila, ang tinatawagan nila siyang pinagmumulan ng kagalingan. Mahina sila sa palagay nila, ngunit ang lakas ay tinatawagan nila. Sapagkat alam nila kapag tinawagan ang nagbibigay lakas, ibibigay sa kanilang mga humihingi ng lakas. Gayon na nga ang ibig itura ng Ama. Huwag kang mabahalat matigatig doon sa mga naiisip mo. Suriin mong mabuti ito bago mo tanggapin, bago mo panahanin kung ito'y magdudulot sa iyo ng pait. Huwag mong isipin, iwaksi mo man din, at di ka magkakaroon ng tatahang sama ng loob sa damdamin. Mahal na mahal ko kayo. Tuwiran kong tinuturan, mahal na mahal ko kayo. Alalaumbaga, kaya't ang mga anak ng Ama, naninanamnam nila ang mga aral niya at binibigyan nilang pagkakataong manahan sa kanila at sinisikap nilang tupdin yaon. Sila man din ang nakikinabang, kahit di sila mapaniwalaan, kahit hindi sila tanggapin, kahit hindi sila mahalin ng lahat ng tao. Ang mahalaga sa kanila, ang isang gagawa ng lahat ng hiwag at himala, siya lamang ang sa kanila'y magtiwala, sapat na sa kanilang buhay na sila'y maligaya, sila'y masaya, araw at gabi man. Kaya nabubuhay ang mga hinasik ng Ama sa mga anak na mataba, na hambing sa lupa, na kailanman ay hindi nawawala ang pataba. Sapagkat ang taba ng buhay nila, ang sigla ng buhay nila, ang lakas ng buhay nila, walang dilit iba, Ama noon, Ama ngayon, at magpakailanman. Sumainyo ang kapayapaan, pagharian kayo ng tuwiran, malubos ang sa inyo'y kagalakan o tao, naking mga minamahal. Ang may pandinig ay nakarinig. Nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam. Buhay po ba ang Diyos? Tandaan ninyo, mga mahal ko, ang nagpapabago ng isip ng tao'y Ama. Ang nagpapatibay ng damdamin nila ay siya. Ang nagbubukas ng diwa nila ay siya man din. At ang mga nagtatala ng mabubuti sa isip ay siya pa rin. Ngunit ang nagtatala ng masama, nagpapahina, nagpapalugmok, nagpapagalit, hindi siya. Kaya suriin nyo, anong espiritu, anong binhi ang nasa inyo? Mayroon bang dapat itakwil kayo? Mayroon bang dapat iwaksi kayo? Mayroon bang dapat talikdan kayo? Mayroon bang dapat alisin nyo na ito? Mayroon. Kapag alam nyo na di sa Ama
ang binhing hinasik ni Satanas. Yaong mga aral salita na di totoo, kundi pawang panlilinlang sa isip nyo. Pagharian kayo, mga mahal ko, mahal na mahal ko kayo. Tuwiran kong tinuturan, mahal na mahal ko kayo. Kaya nga, sa di mo namamalayan, kaginsa-ginsay, ikay inaaliw na pasasaya ng mga sugo ng Ama dahil mahal na mahal kanya. Kaya't ang tiwala mo'y gawin, paniniwala mo'y tugdin, ang pag-asa mo'y buhayin, sa kanya kamanahan at ligtas ka sa lupain. Pagpalain kayo. Buhay ba ang Diyos? Tapat ba ang Diyos? Kapag nakikita namin na mga lingkod na naglilingkod ng totoo dito sa dakong ito, ang mga nasa inyong mga dinanas na, hindi ko lang masabing, huy, lumaban ka. Tapos na kami dyan eh. Napatotohanan na namin ang salita ng Diyos ay buhay eh. At makapangyarihan. Ngunit di mo lahat masabihan. Hindi mo lahat ay mapagsabihan. Sapagkat pinadadama ng Ama yung totoong naniniwala at hindi naman nagtitiwala. Iba yung naniniwala sa nagtitiwala. Naniniwala ka nga, naghahanap ka pa ng himala. Bago ka makakita ng himala, maniwala ka muna. Buhay ba ang Diyos? Buhay ba ang Diyos? Kaya kapag dinanas nila ang may namagaang paa, may namagaang kamay, tapos na sila dyan. Ikaw naman, matibay ka ng nanghahawak at naninindigan. Pinagaling sila, pagagalingin ka rin. Kaya lang, magtiwala ka man din. Pag nakakita ka ng nalugmok sa problema, tapos na kami dyan. Kaya napagtitibay nasasabing, huy, lumaban ka, tatapusin ng Ama yan. Kapag ayaw makinig, nakakalungkot sila. Buhay ba ang Ama? Buhay ba ang Ama? Kapag nakita mo, pasiba-sibangot, lungkot na lungkot siya, tinanong mo, bakit ba? Wala po kasi akong pera. Tapos na kami doon. Sabi nung alagad na natapos ang problema niya kahit walang pera, kumakain siya araw-gabi, masaya. Ngunit yung hindi totoo, ayaw maniwala niya, di ba? Ala siya. Buhay ba ang Diyos? Ito lang pala. Kaya pala pinaiwan. Tingnan niyo ang Diyos kung kumilos. Nagpapabasbas. Pwede po ba kang basbasan niyo po ito, dadaling kong pa Amerika? Ay, teka muna. Gusto mo ba yung mga hain na inipon? Mga inalay? Opo, eka. De, binigay. Ay, sige po, eka. Ibibigay ko na lang po itong, iaalay na lang po ito. At ito po, eka, na lang ang dadaling ko. Ay, hindi, eka, sige, partihin natin. Kung wala palang pinarti, walang wala. Ano mensahe? Anak, tandaan mo, batid ko ang para sa tao. Alam ko ang dapat ibigay ko. Alam kong partihin kahit kanino. Kaya't kung tiwalang tao sa akin, hindi mawawala ng buhay niya. Nang kahit na ano, para sumaya, para lumigaya, para lumakas, para sumigla. Dahil kikilos ako, kaya ko ibigay sa kanila yan. Kaya, pinili pa. Tingnan natin. Mga ano, o sige. Kaya't kung magtitiwala kayo, to the max na galak, to the max na ligaya, to the max na liwanag, to the max na tagumpay, kakamtin yung lahat. Maliban na nga lamang, tinawanan nyo lamang, wala kayong kakamtin. Buhay ba ang Diyos? Buhay ba ang Diyos? Bakit? Sabi nga, kahit walang tugtog, umawit tayo. Tiwala'y gawin, ika'y manahan, sa aral ng Ama'y magtiwalang tuwiran. Huwag mong kaliligtaan, kaya niyang gumawa ng hiwaga at himala sa iyong buhay. Kaya't taong buhay na buhay, humihinga ng tuwiran. Huwag mong kalilimutan kailan paman, Diyos Ama mo ang nagbibigay. Nang sa iyo ay pananaw, gamitin mo yaan sa kabutihan. Iwaksin mong tingin
kanino man, kung dulot sa iyo'y kasalanan. Maging sa iyong tengang may pandinig, iwaksi mo man din kung di nararapat. Sa isip mo naman nahangganap, mga naririnig na hindi tumpak. Sa puso mo ay tanggaping ganap, ang sa iyo'y magbibigay galak. Kapag ang galit at lanahan sa iyo, tuwirang tumba, patay ka sa kaisip mo. Pwede pala tayong kumanta kahit walang tugtugin, ano. Alam niyo po, kapag ang puso mo'y masaya, mapapaawit ka. Sabi nga ng Espiritu, Constancia, ang wala sa'yo'y panaligan mong ibibigay ko at mapapakita ko sa'yo. Ngunit kung paniniwalaan mo, yung nakita mo na lang at alam mo nandyan na, kaya hindi ka totoo sa akin. Ibigkas mo sa kanila nang gawin din nila yaon. Buhay bang Ama? Tama ba? Kung ang paniniwalaan nila, yung alam nilang darating at makikita nila mamayang ganong oras, hindi sila totoo sa akin. Subalit ang paniniwalaan nila, alam nilang walang oras at di nila alam kung kailan ang dating, nagtitiwalang mararating at darating at makikita ng mata, totoo sila sa akin. Gawin ninyo para makita ninyo kung paano kumilos ang amang buhay sa buhay nyo. Buhay ba ang Diyos? Mahirap itong paniwalaan, mahirap itong pagtiwalaan, at lalong mahirap itong isipin. Huwag mo isipin, panaligan mo nang makita mo. Totoo Diyos mo, hindi huwad, hindi bulag, hindi bingi, di mamamatay, at di namatay. Kaya buhayin mo ang tiwala mo sa Kanya. Alam kong may... bilis, Katagal nating hinintay, pagkatapos rumatsyada, tapos na. Alam nyo ba, tandaan nyo po ito, wala sa mahabang kwento ang magandang istorya. Wala sa maiksing kwento ang totoo. Mahaba ang istorya, ang kwento ng Diyos dito sa mundo, kaya tuklasin nyo at makikilala nyo siya. Ngunit, wala rin sa mahabang salaysayin ang tapat na tao. Kahit maiksi ang sinalaysay niya, kung totoo, maniwala ka tao. Buhay bang Ama? Alam kong may magagawa ang Ama. Alam kong may party-party lang magagawa, ang abutan ay abutan, ang maraming nakuha ay magbigay ang Ama. Pagka winika niya, manalig ka na. Ito po dinaratan. Kapag dumadatal yung mensahe, kala nila'y katang isip at iniisip lamang. Dili kaya'y nagpaparatang, nagbibintang. Di ka ba natatakot sa mensahe mo kung nagpaparunggit ka't nagpaparatang na lamang? Yung totoo at makatotohanan ang sasabihin dahil banal na Espiritu. Ngunit pagkatao mo, ganun nga gagawin mo. Subalit, anong kapangyarihang damhin ang kapwa mo kapag sa pagkatao lamang ang bigkas mo? Kaya para maganap ang para sa Ama, totoong salita, aral na salita para sa buong madla, huwag kang matakot na magalit sa iyo. Sabihin mo kung nararapat at gusto ng Ama mo. Buhay ba ang Diyos? Kaya sa inyong lahat, kumisan, may taong hirap na hirap ang isip kung papaano makakaulagpos, makalalagpas sa kanilang mga dagok. Ayaw namang kumilala sa magbibigay ng kapagkakalag para sila'y makaulagpos sa dagok ng buhay. Ayaw naman tumawag ng tumawag at mag-isip ng maganda at mabuti, sabihin ng maganda at mabuti para maganap, puro mabuti at magaganda. Puro masamang bibig. Di habang sinasabi mo masama, nagaganap sa buhay mo masama. Sabihin mo mabuti, maganda magaganap, maganda makikita. Buhay ba ang Diyos? Kaya kahit sabihin ka pang sinungaling, sabihin ka pang mayabang, lagi mo sabihin, may pera ko. Kahit wala. Pag may nanghiram, wala pala Buhay ba ang Diyos? Bukang bibig ko lang kamo yun kasi gusto ko marami akong pera yung iba kasi maraming pera, sabi nila wala. Ako walang pera pero sabi ko marami.
Tapos na. Pasensya na kayo. Buhay ba ang Diyos? Tapat ba ang Diyos? Tapos yung sabi ng iba, hey, Eka. Hey, Eka. Bakit ka ganyan ng ganyan? May sakit Eka ako eh. Laraw gabi, may sakit Eka ako. Paggamot naman ng paggamot, di naman nawala ang galit. Galit ng galit, galit ng galit, gamot ng gamot, galit ng galit, isip ng isip, di na gumaling. Kaya sabihin mo, ay, magaling na ako. Araw gabi, ay, magaling na ako. Bukas di mo alam, magaling ka na. Sabi mo, ay, may sakit ako. Ay, may sakit ako. Lagi nga sakit na sa'yo. Buhay ba ang Diyos? Buhay ba ang Diyos? Bukang bibig mo, masama ka talaga. Masama ka talaga. Pinagdadasal mo naman. Diyos ko, magbago siya. Eh, lagi mo sinasabi, bibig mo, ganun ang ganun. Masama siya, masama siya. Paano magbabago? Ikaw mismong nanghihiling na, magbago po sana. Sabi mo, masama siya. Buhay ba ang Diyos? Mga mahal, kapag hiniling ninyo, magbago si Pedro, pag mo lagi sinasabi sa kanya, masama ka kasi, masama ka kasi. Eh, ba't dinudulog mo pa siyang magbago? Eh, masama pala siya sa tingin mo. Tingnan mo siyang mabuti, nang magbago yung kabutihan niya ay makamta na, at ikaw'y pakinggan na ng Ama, ikaw pala masama, bibig mo. Buhay ba ang Diyos? Buhay ba ang Diyos? Tama ba? Totoo ba? Maniwala ka ako dyan sa Apo Kunching na yan. Di, huwag kang maniwala. Sa Diyos ka maniwala. Sa totoong salita, nang sa iyo'y maganap ang himala't hiwaga. Buhay ba ang Diyos? Tapat ba ang Diyos? Kapag pinagtiwalaan mong mahirap mangyari, ngunit alam mong magaang pangyayari sa iyo ng Ama mo, mapangyayari niya yun dahil sa paniniwala mo at pananalig mong magagawa niya ito. Buhay ba ang Diyos? Ngunit, ikaw mismo walang tiwalang mapangyayari niya yun sa iyong hinihiling. Bakit mo pa dinudulog at hinihingi? Alam mo palang di niya magagawa at alam niya palang hindi mo bibigay, hindi niya bibigay. Ba, mali ka yata. Kaya maupo muna tayo. Kala ko po, Eka, tapos na. Eh, yun ang salita mo kanina, tapos na, hindi pa ako tapos. Kaya, naririto, tandaan ninyo, ang tao kapag nag-iisang nag-iisip, kung ano-ano ang pumapasok sa kanyang isip, palatandaan lamang na sa isip lahat nagmumula ang mabuti't masama. Kaya kapag kayo nag-iisa, sikapin ninyong wag si Satanas ang kasama. Sikapin ninyong Kristo't Ama ang inyong kasama sa inyong pag-iisip nang ang maitala sa inyo'y mabubuti. Ngunit kapag ang kasama ninyo, si Satanas na sinisiksik lahat sa inyo ang ganito, ganoon, ganyan, pera, pera, sakit, bagay, pera, pera, kayamanan sa lupa, kayamanan sa mundo, kayamanang gusto mo, nawawala na kabanalan sa'yo. Dahil dinadaya mo sarili mo. Sinasabi mo, gusto mo'y Diyos mo. Laman naman ang isip mo, pera, 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 bagay, 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 para dumami pa't maparami mo pa. Pararamihin ng Ama ang pananampalataya ng tao kapag ang inisip nila ay salita niya. Ngunit, tandaan mo, kapag umupo ka, sinabi mo pa sa noo mo, parang pasan-pasan mo, at kay bigat na ng dala mo. Di bali sana kung ginanyan mo'y nakatawa ka, dahil ang tinatala ng Ama mo, anak, pasubali ko sa'yo, bakit nga ba maninimdim ka? Magtatalo-talo. Bakit nga ba magkakaroon ka ng takot sa buhay mo? Samantalang batid mo, ang ulan ay napababagsak ko, ambon mapapalakas ko, hangin na pipihit ko, liwanag na ibibigay ko, pagsilay ng liwanag, mata mo'y liikot na, lahat ng makikita'y maaabot ng tanaw mo, ay alam mong ako may likha nito, hindi tao, dahil hindi kayang magpatubo ng tao ng anumang halaman dito sa mundo. Ba't di ka magising? Tumingala, anak. Tingnan mo ang punong niyog na yan. Habang namumunga yan, habang buhay siya, wala lang sanang kakain sa kanyang mga hanip. Sigurado, mabubuo ang mga buwig niya. Subalit kapag pinasok na ito ng hanip, kahit nasagumpol yung kanyang bunga, makikita mo yung nababakong nalalaglag hanggang ang kanyang mga dahon ay
nagagalaglag na rin nababagsak. Ganyan ka rin, anak. Sabi mo, tuwan-tuwa ka nakikinig sa aral ko. Ay, ganun pala ka. Tinanggap mo agad, ngunit sa puso mo'y wala. Dumating lang si Pedro, sinabi sa'yo, hoy, wala na tayong bigas. Sabi mo, ay, Diyos ko, wala na pala tayong bigas. Eh, kala ko bang matibay ka na? Eh, sabi mo, ganun ba? Baya mo, mamaya may bigas tayo. Dumating si Juan, hoy, pambayad ng kuryente, matatapos na eka, puputulan na tayo. Ay, ganun ba? Eh, sabi mong mahina, Diyos ko, saan kaya ako uutang? Pag walang maisip na mautangan, nagmura na. Nagalit pa. Sumigaw pa. Sinabi mo pa eka sa akin, ba't di mo gawa ng paraan? Nag-away ang mag-asawa. Mga mahal, iba't ibang istorya ng tao sa buhay. Iba't ibang nagaganap sa istorya ng buhay nila. Ngunit ang tunay na istorya kapag kinilala nyo, tapat na mapapakilala at mapapakita ng Ama, may gagawin at magagawa siya sa buhay nyo. Dahil totoo siya, kaya't di dapat naglalaban-laban dahil sa pera. Kundi dahil sa pera, magkaisa. Kundi dahil sa pera, magmahalan. Hindi dahil sa pera, maghiwalay. Kaya, wasak ang buhay. Tao, hindi kayo pinanganak na may pera, bibig, kamay at paa. Kaya, kailangan nyo man ang pera, huwag maging daan. Mawalay sa magandang kalooban at magandang pagsasama. Kundi manalig kayo, ngayon wala ka, bukas meron ka. Ang may pandinig, nakarinig, mahal na mahal ko kayo, tuwiran kong tinuturan, mahal na mahal ko kayo. Wika ngang maliwanag, kapag napagtiwalaan ka sa maliit na halaga, pagtitiwalaan ka sa malaking halaga. Kapag sa maliit na bagay pinagtiwalaan ka, palalaguin, palaramihin ang biyaya ng Ama. Kaya't ikaw tao, sa salita niya ay magtiwala ka, maniwala ka at pagtiwalaan mo ang Ama at makikita mo ang paniniwala mo, pagpapala-pala. Pagpalain kayo, tapos na istorya. Buhay ba ang Diyos? Kaya't sa inyong lahat, sa pangalan ng Diyos Ama, Diyos Anak, Diyos Espiritu Santo, mabuhay kayo sa paniniwala, sa pagtitiwala, at ang pag-asa'y mabubuhay din sa inyo. Mamuhay kayo ng may katapatan, pagtitiwala sa Ama, puso nyo'y ibigay, nang sa gayon, bubuhayin niya ang grasya. Manalig kayo na may kalakip na gawa ang salita nyo, sa gayon din nyo alam, kumikilos na siya. Tanggapin ninyo kung anong dinaranas nyo, pasalamatan nyo, huwag magalit kayo. Pagkatapos ng dusa nyo, ligaya't saya, kakamting nyo. Kaya't sa inyong lahat, matuto kayong manalig, mabuhay ang tinanim sa inyo. Ninasik, huwag kayong isang damuhan na lupain. Huwag kayong puro batuhan, huwag kayong puro buhangin. Naway kayo'y matabang lupa na patuloy na ang hinasik ay tumubo ng malalim ang ugat at kayo'y makapamungang lahat. Pagpalain kayo, pananalig sa salita, bubuhay ito pawa ng galak at ligaya sa puso ng mga anak ng Ama. Kaya't kung nabuhay ng galak at saya, isip nyo'y mayroon na rin kakamtang payapa, kaya't mamuhay kayo ng may kapayapaan at may kagalakan dahil may Ama kayo. Sa pangalan Diyos Ama, Diyos Anak, Diyos Espiritu Santo, humayo kayo, taglayang galak sa puso nyo. Manahan ang pag-ibig, magmahalan kayong tapat. Nek karameneyahan, nek karameneyahanang, nek karameneyahanang. Buhay ba ang Diyos? Anak,
Laban lang. Kapag humihina ang immune system bodies ng tao, halimbawa hindi nakakakain, hindi nakakatulog, ano? Isip ng isip, isip ng isip. Alin sa dalawa, maluka-luka, maluko. O kaya naman, magkasakit, humina ang dugong pula. O kaya naman, ang resistensya ay nawala, magkaroon kayo ng anemia. O kaya naman, maraming dulot ang hindi tamang pag-iisip. Kaya't huwag niyong tanggapin ang masamang isip. Kayo'y magpagala, kayo'y pagagalakin. Kayo'y magbigay, kayo'y bibigyan, kayo'y magmahal, kayo'y mamahalin, kayo'y tumulong, kayo'y tutulungan, kayo'y mag-akay, aakayin din kayo. Kung bulag kayo, madadapa kayo. Kaya, magsaya, magsaya, magsaya. Pasko na ba eka? Katagal pa. Kayong lahat, anak ng Ama, sapagkat araw-araw ay Pasko, kapag Ama ang siyang kasama, ligaya ng puso'y bubuhayin niya. Isipan mo'y aalisin ang lahat ng pangamba, kaya't araw-araw ika'y nakakatawa. Tayo na, uwi na.